Hello po mga hinday, mga auntie, mga uncle, welcome back sa ating channel. And ito si Inday Heart, mga Inday, nagbabalik. And ang video na ito mga Inday is, alam nyo na, it's a little bit different. Kasi simula kagabi, pagdating ko dito mga Inday is ibang-iba na. I admit na those past months na magkasama kami ni Eric, na andito si Eric sa Philippines mga Inday, is ako yung umaalis-alis, pero hindi ako umaalis mga Inday na walang kabuluhan, walang importanteng ginagawa. Kagabi pagdating ko dito mga Inday, pag open ko sa pultahan, wala nang magsasabi na hi Han. Sorry mga Inday, musikip yung lalamunan ko siguro sa kagabi to mga Inday ba, na hindi ko napigilan ba na mag-uol, na malungkot, kasi iba na talaga ang aura mga Inday, na nasanay ako na pag open ko sa pultahan may hi Han, how are you, how was your trip, how is your day, how was your night, ganon mga Inday, kumusta, palaging akong ginaganon, kumusta. Tapos pag siya nag-walking mga Inday or umaalis siya, ako naman dito naiiwan. Pag narinig ko na pauwi na siya or andito na siya sa door mga Inday, nagtatago ako, pinaprank ko siya. Tapos hinahanap-hanap niya ako dito sa loob. Kanong mga routine na namin mga Inday ba, mga kabuang, mga joke-joke, mga prank-prank namin. Parang namimiss ko siya mga Inday na, at pag umaga, walang pumupunta sa kwarto ko na nagbibigay ng tubig, niyayakap ako, good morning, I'm going to walk, ganun siya mga Inday. Pero ngayon, andito ako sa kwarto niya, dito ako natulog kagabi mga Inday. Sa kwarto ko, maraming mga gamit, kasi mag-start na ako na mag-impake din ng mga gamit dito mga Inday, na hindi ko masyadong ginagamit, kasi at the end of April is paalis na din ako dito, mag-move out na din ako, at ako lahat ang maghipos, ako lahat maglagay sa mga gamit sa sasakyan. Nasa third floor kami mga Inday, so ako lahat yung lamesa, yung mga gamit namin dito, ako lahat mga Inday. So inuunti-unti ko na lang kasi hindi ko kaya nabuhatin lahat mga Day. So ngayon is piniprepare ko na yung mga hindi ko masyadong ginagamit. So, sa mga nagko-comment po sa video na in-upload ko kagabi, na nagsasabi po sa inyo na bakit hindi pa ba kami magpapakasal, alam niyo mga Inday, nilihim lang namin to ni Eric. May lihim kami ni Eric sa inyo kasi sabi ni Eric na wag mo munang sabihin sa kanila, kasi kapag wala pa kasing resulta tapos sinasabi namin sa inyo mga Inday, baka madismaya kasi hindi matuloy o hindi na-approve, ganun mga Inday. So simula ng 4 months na umuwi dito si Eric, napapansin niyo ba sa iba kong videos na palagi na kami nag-uusap tungkol about sa Amerika, na dalhin niya ako sa Amerika, pupuntahan niya ako sa Amerika. The reason why mga Inday na hindi pa kami nagpapakasal, it's because nung una is ako yung ready, siya ang hindi ready, kasi we're still getting to know each other. At hanggang ako na din yung nag-give up na ayaw ko munang magpakasal mga Inday. At siya naman yung gusto nang magpakasal. Yung pagkabalikan namin ngayon mga Inday. So, this time na bumalik siya is nag-usap kami na kukunin niya na ako, dalhin niya na ako sa Amerika. Doon kami manirahan mga Inday. At sabi ko, saan ba tayo magpapakasal? Nag-usap na din kami mga Inday kung saan kami magpapakasal. Sabi niya, hindi na muna tayo dito magpapakasal sa Pilipinas, kasi kapag sa Pilipinas, matagal yung processing ng visa, matagal ka makapunta ng Amerika. Pero yung sinabi niya sa akin mga Inday, nag-usap kami tungkol sa pagpunta ng Amerika is, hindi ako naging masaya, hindi ako super excited, kasi alam ko ang buhay na mga ibang bansa, dahil sa inyong mga Inday na nagko-comment kayo na hindi madali ang buhay sa ibang bansa.
mahirap, talagang kayod ka ng kayod. So, in-evaluate ko muna yung sarili ko mga inday ba na kaya ko ba? In-evaluate ko muna, tinatanong ko yung sarili ko na yung mga possibility na mangyayari, lalo na sa kanilang bahay mga inday, siya lang isa. Ang laki ng bahay nila, ang laki ng lupa nila mga inday, walang nakatanim, wala, yung ground lang talaga mga inday, puro green. Ang laki ng lupa nila, tapos si Eric, kapag gusto niya mag-settle down dito sa Pilipinas, nakikita natin every time na umuwi siya dito mga inday, yung katawan niya hindi nauuyon sa panahon, lalo na kapag andun kami sa Negros, kasi yung vulkan sa Negros mga inday is active at bumubuga na naman, pumutok na naman ulit yung vulkan namin sa Negros mga inday. So sinasabi ko sa liko, I think that kasi wala na din si Eric at hindi kami nasa Negros, pero still praying mga inday na safe ang lahat ng tao sa Negros. Yung iba kong kapatid at saka yung pamangkin ko doon sa Negros mga inday na inuubo na, sinisipon, nagkakasakit dahil sa ash ng vulkan. Hindi ko alam kung sa ash ba or baka sa panahon lang mga day. Pero napaisip ako mga inday ba na kinaya nga ninyo na andyan kayo sa ibang bansa, kakayanin ko din siguro kapag ako ay pumunta doon mga inday. So, mga ilang months din kami nag-usap ni Eric tungkol sa visa na pupunta ako ng Amerika. And finally mga inday, nakapag-file na po kami ng visa, fiancé visa, at approve na po siya sa US Immigration. So matagal po namin to na kinikimkim kasi we are just waiting ng approval mga inday para talaga na sure yung processing namin, kasi baka mag-share ako sa inyo tapos hindi na-denied pala, ganun mga inday. So matagal namin itong pinoproseso, matagal namin itong pinag-usapan. Tapos, kumuha si Eric ng agency na binabayaran niya. Malaki yung bayad niya mga inday. I think, umaabot siguro ng $10,000 yung mababayaran niya sa visa na ito. Sabi ko, sobrang malaki. Sabi niya na worth it daw kasi kapag ando na kami sa Amerika, less na lang daw yung expenses namin kasi may sariling bahay. Tapos, pwede din ako makagarden doon kasi ang laki ng lupa nila mga inday. So, honestly, pag na-approve na yung visa namin sa US Embassy mga inday, finorward na dito sa Pilipinas Embassy. So, waiting na lang ako ng email or tawag para sa interview ko at saka sa medical sa Manila mga inday. So, hopefully talaga na matuloy at walang agrabyado. And sabi ni Eric, babalik daw siya dito sa Pilipinas by November or December. Sabi ko sa kanya, paano if kung ma-approve yung visa, tapos makakuha na ako ng medical, pasado ako sa medical, pasado ako sa interview, tapos nag-ask ako sa agent namin mga inday kung ilang months lang yung visa na pwedeng itagal bago ako umalis dito sa Pilipinas. Sabi niya 6 months, 5 to 6 months lang daw yung katagal ng visa para ako makaalis dito sa Pilipinas. Sabi ko kay Eric, paano in what if ng other circumstances na andun ka sa US tapos na-approve na yung visa dito, tapos magsi 6 months na bago ka bumalik dito, paano kung ma-expire yung visa? I don't know mga inday kung ano ang patakaran, pero yun yung pagkaka-understand ko sa agent na sinabi sa akin. Kasi sabi niya mga inday na gusto niyang bumalik dito sa Pilipinas kasi gusto niya na sabay kami magbiyahe pabalik ng Amerika. Sabi ko, yung ticket ni Eric mga day papunta dito at saka pabalik is 60,000 more. Kung dalawa kami, sobrang mahal. Sabi ko ni Eric, pag na-approve na yung visa, parang okay naman sa akin na ako lang yung babiyahe papunta ng Amerika, sunduin mo lang ako sa airport. Ganun mga inday. Para talaga makales lang ba. So, pero gusto niya talaga mga inday na sabayan niya ako sa experience ko sa paglipad-lipad sa international. Kaya gusto niyang bumalik dito. Sabi ko for instances na maaga na pa-approve yung visa, kasi waiting lang talaga kami mga inday, waiting lang talaga kami.
And I don't know kung ano ang kasunod nito, or tama ba yung pagka-understand ko ng kasunod nito is medical interview sa Manila. Tapos okay na mga Inday, hindi ko alam kasi hindi pa ako naka-experience, pero on the way na talaga. And sabi ko ni Eric na pag andun ako sa Amerika, kaya ko ba? Sabi ni Eric na, oo, kaya mo. Kinayang ng ibang tao how much sa'yo. Sabi ko, iba-iba kasi ang tao ng sitwasyon. Pero sige, oo, makakaya ko mga Inday. Tapos, may kakilala kasi ako mga Inday na nagpakasal dito sa Philippines. Ando na siya ngayon sa Utah. At yung kinuha nila mga Inday is spousal visa. So, umabot ng 4 years yung processing nila bago siya nakapunta ng Utah sa USA. Sabi ni Eric, hindi na tayo pakasal dito. Yun yung nakadecide kami na magkuha ng fiancé visa mga Inday. Tapos, ang spousal visa pala is including na doon yung green card. So, ang fiancé visa is mag-wait pala kami ng ilang years bago ako makauwi dito sa Pilipinas. So, nung nalaman namin yung mga Inday, napaisip din sa Eric na nga, kasi akala ni Eric na 6 months lang yung tagal ko sa Amerika, pwede ako makauwi dito after ng marriage namin. Pero hindi pa pala pwede, magpaabot pa dahil yung green card mga Inday. So yung green card, sinabi ng iba is, yung iba madali lang, pero in other instance, umaabot ng years, siguro 3 years, depende mga Inday, gano'n. Sabi ko nga, anong gagawin ko? Pero honestly mga Inday ba, gagawin ko to for the sake na may katawang sa Eric kasi nga matanda na siya. Mga Inday, naawa ako kay Eric. May pagmamahal ako kay Eric mga Inday. Mahal ko si Eric kahit na malaki yung agwat namin. At the same time, iniisip ko yung kalagayan niya na siya lang isa sa Amerika. Tapos matanda na siya. Sabi ko, kaya mo bang tustusan ang mga pangangailangan ko sa Amerika? Sabi niya, oo, kaya ko. Kasi alam niyo mga Inday, si Eric, may sekreto yan. Hindi lang siya gusto na i-public yung source of income niya mga Inday. Pero siguro nasabi ko siguro sa ibang vlog ko. Pero ayun mga Inday, ito yung matagal ko na kinikimkim na sinasabi ko sa previous video ko na nag-apply kami ng fiancé visa. At a lot of you na nagko-comment sa comment section na bakit hindi pa kami nagpapakasal. Kasi doon po kami, ang plano namin mga Inday, once na ma-approve yung fiancé visa namin, doon po kami sa Amerika magpapakasal. And I know na aabot din talaga ng libo-libo ang gasto mga Inday. So, kailangan ko din, sabi ko, pagdating ko ng Amerika doon, pwede ba akong magtrabaho? Pero hindi niya talaga ako gusto na patrabahuin mga Inday. Noon pa man, hindi siya gusto na magtrabaho ako. Pero iba talaga kapag may sarili tayong kita, may sariling pera tayo na hinahiwakan, na galing sa pagpursige natin, iba talaga mga Kaya sinasabi ko na yan sa kanya. Sabi niya sa akin na malaya ka kung anong gusto mong gawin doon sa Amerika. Pero ang pinaka number 1 na kinakatakutan ni Eric mga Inday is yung politics, yung mga presidente. Kasi si Donald Trump ang nanalo doon sa Amerika, marami daw nagbago. Isa din yung sa mga Inday na bakit na gusto na talagang umalis si Eric, na ginanap niya yung suggestion ko sa kanya na 8 months staying here in the Philippines is very far. So sabi niya sa akin na tingnan lang natin pagdating ng panahon kung makapag-stay pa siya dito ng 8 months. So ayun mga Inday, last month iniba na yung ticket niya kasi nga yung nalaman niya na maraming nagbago sa US nang si Donald Trump na ang naging presidente. At dito din sa Pilipinas mga Inday, daming issue, ganon. So sinasabi niya na baka maapektuhan yung filings namin ng fiancé visa. Kasi naririnig ni Eric mga Inday na ang dami daw mga pinapauwi or ang dami daw mga dinakip. Hindi ko alam kung totoo ba, pero alam ko po sa inyo na marami kayong nanonood sa akin ngayon na andyan sa ibang bansa o andyan sa Amerika. Alam niyo po kung anong nangyayari. So yan po yung unang pinakakatakutan ni Eric na baka magka-problema kami sa filings namin mga Day. Sabi ko kay Eric, pray lang tayo kung para man ito sa atin, if God's will na tayo talaga na magkasama sa Amerika,
mangyayari. Pero if not God's will, then God is preparing for another mga inday sa ating buhay. Kasi hindi natin mapipilit kung ano man yung gusto ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Alam niyo mga inday, ako rin po ay nagigilty po ako sa previous video ko na nagkamali ako mga inday, na parang naano din ako ba na apektuhan din ako sa mga negative comments, sa mga bash, ng ganang OA mo, sobra ka na, dramatic. Alam niyo mga inday, I commit mistakes. Mga inday, na hindi ko rin maintindihan kapag tinitingnan ko yung mga video ko na yung mga inday, parang naano din ako sa sarili ko ba na, ano bang nangyari sa akin? Parang hindi ko rin maintindihan mga inday. Pero, alam niyo si Eric, hinandol ako ni Eric ng maayos. Ako na talaga yung hindi ko maintindihan yung kaugaling mo na ko ba. So, I want to say sorry mga inday kung hindi niyo man nagustuhan yung pagganon ko, ng pagka-immature ko mga inday. I made mistake, I commit mistake, I am not perfect. Walang perfectong tao mga inday, pero ako po ay humihingi ng pasensya sa inyo kung ako man po ay nag-iba yung attitude ko or yung pakikitungo po kay Eric mga inday. And honestly, from previous months na dito si Eric, ako yung umaalis, pero sa nakikita niya sa previous video ko na umaalis lang ko, iniiwan ko si Eric dahil lang travel lang ako. Yung pag-alis ko po mga inday, isinamahan ko na lang po siya na may travel kasi dinadaanan ko yung mual-bual. Pero pauwi sa amin mga inday, may mga importante talaga ako mga documents kagaya ng kasi nung una, yung time na yung mga inday na umaalis ako dito is nag-process na po ako ng mga documents ko, kaya ako bumabalik sa amin na wala si Eric. Pero hindi ko na lang sinabi mga inday, kinimkim ko na lang. So, I made mistake and I don't know mga inday ko ano ang future namin ni Eric, but I'm still hoping na andyan pa rin po kayo every video upload, every journey of my life mga inday. Kasi ang dami kong plano, ang dami kong iniisip, pero if it's not God's will, hindi talaga mangyayari yun mga inday. Pero I hope po na nasagot ko po ang mga tanong niyo, kung bakit hindi kami nagpapakasal, kung bakit sobrang dramatic ko, I don't know mga inday. Sinishare ko lang naman po yung nararamdaman ko, and I don't think so if may masama doon. Sobrang OA ko lang talaga. Pati sa akong kaugalingan mga inday, kapag tinitingnan ko yung mga videos na yan, OA ako. Okay. Pero, I made mistake. Ayan, paulit-ulit ako mga inday. And, malungkot na wala na si Eric dito. Tama nga yung sinabi niyo mga inday ba na marirealize mo lang na mahalaga yung tao kapag wala na siya sa tabi mo. Namimiss ko sa Eric mga inday kasi this second time na magkasama kami mga inday is may mga tampuhan man, pero konting-konti na lang mga inday. Tapos, mas more yung masasaya naming alaala, mas more yung masasaya naming samahan, at mas more yung naka-adjust na kami, ganun. So, mas more masaya kami this time. No, mga inday. So, hindi ko mapigilan na maluha or malungkot, kasi nga kapag you're used to it na sa tao na kasama mo, at biglang nawala, imagine mga inday, nung kagabi lang magkasama kami, ngayon hindi na kami magkasama, hindi na namin nakikita in person ng isa't isa, and we don't know kung matutuloy ba yung balik nga dito by November or December mga inday. We don't know about din sa processing ng visa, we don't know talaga mga inday, but if God's will, it will happen, but if it's not God's will, then may panahon, may perfect time na ibibigay ang Panginoon para sa lahat or individual ng ating buhay mga inday. So, thank you so much po sa inyong mga suporta, and hoping na kahit nawala na si Eric dito mga inday, patuloy pa rin po akong i-share ang aking journey, mapasaan man po ako magpunta. Kung ano man po mangyayari, mga experience ko is patuloy ko pa rin po i-share sa inyo mga inday. So, dito na muna ako, and maglilinis muna po dito.
And thank you so much for your support and God bless po.